Ang inakala nilang mahinang bodyguard ay siya palang uubos sa kanilang sindikato. Matapos patayin ang kanyang amo na itinuturing niya na ring pamilya, hindi siya tumigil upang makamit ang madugo at brutal na paghihiganti. Ngunit sa huli, ang kanyang paghihiganti ay tila mawawalan ng saysay dahil sa kanyang malalaman. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Mutiny. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Cole Reed, isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang bodyguard sa Bangkok. Sa mga oras na ito, kasama niya ang may-ari ng kumpanya na si Tibo Kumpalo. Nang mga sandaling iyon, makikipagtransaksyon sila sa isa pang negosyante upang ibenta ang kanilang logistic company. Tiniyak naman ng mga bumibili na hindi nila pababayaan ang negosyo at nasa maayos itong kamay. Halos makumpleto na rin ang transaksyon. Sa katunayan, 1 linggo na lang at tuluyan na magiging opisyal ang pagbebenta. Kung tutuusin, dapat ay isa itong malaking tagumpay para kay Tibo. Pero sa halip ay hindi niya nararamdaman ang saya at may halong lungkot ang araw na iyon. Sa kabilang banda, makikilala naman natin si Taran, isa rin sa kanyang mga security personnel na matyagang nagbabantay sa control room. Sa ibang eksena, habang naglalaro ng chess ay nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa. Tinanong ni Tibo kung paano naging magaling si Cole sa paglalaro ng chess. Dito ikinwento ni Cole na bago siya maging bodyguard ay minsan na siyang nagtrabaho sa kulungan at doon niya nakilala ang isa sa pinakamagaling na chess player at doon siya natuto. Tinanong naman siya ni Tibo kung namimiss niya ba ang dating trabaho bilang pulis. Sumagot siya ng oo pero hindi ang politika. Dahil sa ilang pagkakamaling nagawa niya at sa pakikipagbanggaan niya sa mga maling tao, tuluyan siyang napilitang umalis sa serbisyo at mula noon hindi niya na naisip pa na bumalik sa pagiging pulis. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naiwan si Cole na mag-isa habang umiinom. Sa katahimikan ng gabi, naalala niya ang kanyang ama at binati niya ito ng maligayang kaarawan. Pagsapit ng sumunod na gabi, isang malaking party ang idinaos para kay Cameron, ang anak ni Tibo. Sa halip na matuwa, halatang kinakabahan siya dahil kailangan niyang humarap sa maraming bisita at magbigay pa ng isang speech. Hindi rin basta-basta ang mga taong dadalo sa naturang pagtitipon. Kabilang sa listahan ng mga bisita ay si Jaran Daniles, isang kinatawan ng Trans-Pacific Exports. Para kay Tibo, mahalaga ang presensya ng mga ganitong tao dahil malaki ang nakataya sa nalalapit na deal. At sa lahat ng bagay na ipinagmamalaki niya, isa sa pinakamahalaga ay ang reputasyon ng kanyang kumpanya, ang pagkakaroon nito ng pinakamalinis na record sa buong high seas. Sa gitna ng kasiyahan, binigyang pugay naman ni Tibo ang kanyang anak na si Cameron dahil para sa kanya, malaki ang naging papel nito kung bakit naging posible ang pagbebenta ng kanilang kumpanya. Pagkatapos nito, tinawag niya rin si Cole para makisama sa kanilang pamilya. Paglapit ni Cole, may iniabot sa kanya si Tibo na isang kahon at pinabuksan ito. Nang makita niya ang laman, isa itong mamahaling relo. Ngunit higit pa sa halaga ng relo ang tunay nitong kahulugan. Sa likod ng relo ay makikita ang nakaukit na petsa kung kailan iniligtas ni Cole ang buhay ni Tibo 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa pangyayaring iyon, inalok siya ni Tibo ng trabaho. At mula noon, hindi lamang empleyado ang turing ni Tibo kay Cole, itinuring niya na rin ito na bahagi ng kanilang pamilya. Habang abala naman ang lahat sa pagdiriwang, si Jaran naman ay may kausap sa telepono. Sinabi nito na mamamatay ang kasunduan bago matapos ang gabing iyon. Samantala, matapos ang party, pauwi na sina Tibo at Cole. Masayang-masaya si Tibo habang pinag-uusapan ang naging takbo ng kanilang pagdiriwang. Para sa kanya, napakaganda ng gabing iyon. Sinabi niya rin na ang tunay na dahilan kung bakit niya ipinagbili ang negosyo ay para kay Cameron. Ang totoo, ang shipping business ay pangarap ni Tibo pero hindi yun ang pangarap ng kanyang anak. Ayaw niyang mabuhay si Cameron sa buhay na hindi naman ito pinili. Sa halip, gusto niyang bigyan ng anak niya ng kalayaan na sundan ang sarili nitong mga pangarap. Samantala, habang nagmamaneho sila, 2 lalaking naka-uniforme ang biglang humarang sa kanilang sasakyan. Agad namang nakaramdam ng panganib si Cole, kaya agad niyang inatras ang sasakyan. Ngunit habang paatras sila, isang sasakyan naman ang humarang sa kanilang likuran. At sa sandaling iyon, bigla silang pinaputukan ng 2 lalaki.
Agad niyang pinadapa si Tibo sa likod ng sasakyan habang siya naman ay nakipagpalitan ng putok. Sa gitna ng sunod-sunod na putok ng baril, nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga kalaban. Ang isa naman ay nagawa niyang maipit ng sasakyan at tuluyan itong pinabagsak. Sa huli ay nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng kalaban. Ngunit dito niya nalaman ang masakit na katotohanan na tinamahan si Tibo. Habang hunti-unting nangihina si Tibo, mayroon siyang huling-hiling kay Cole na alagaan si Cameron. Ipinangako naman ni Cole na walang mangyayaring masama kay Cameron. Pilit niyang pinanatiling gising si Tibo at sinabihan itong lumaban at huwag subuko. Ngunit kahit anong gawin ni Cole, unti-unting humina ang paghinga ni Tibo hanggang sa tuluyan itong mamatay. Agad namang tinawagan ni Cole si Taran upang tiyakin na ligtas si Cole. Nang makumpirma niya na walang nangyari sa binata, sinabi niya ang buong katotohanan na ambush sila at patay na si Tibo. Ang mas nakakabahala pa rito ay sigurado si Cole na may mga pulis na sangkot sa pagpatay. Sinabi niya rin na hindi nila maaaring pagkatiwalaan ang kahit sino. May isa pang nakakagulat na detalye. Ang isa sa mga nakasagupa nila ay may dalang American passport. Ibig sabihin, ang nangyari kay Tibo ay maaaring mas malalim at may mas malaking plano kaysa sa simpleng pagpatay lamang. Agad namang kinuha ni Taran ang passport number ng suspect at ipinasok ito sa system ng kumpanya upang malaman kung sino talaga ang taong iyon. Hindi nagtagal, lumabas ang pangalan nitong Jonathan Rogers, isang dating Marine. At ang mas nakakagulat pa, lumabas na nagtatrabaho pala ito bilang crewman sa ilalim ng KMG. Pero hindi na nila kailangang maghintay ng matagal para malaman kung kanino siya nagtatrabaho. Ayon sa records, sasakay si Roger sa barkong Artemis ng gabing iyon at aalis ito sa loob lamang ng 2 oras. Kaya agad na nagtungo si Cole sa pantalan para makasakay ng barko. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Tibo. At nang marinig ito ni Jaran, hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Para sa kanya, maayos na sana ang lahat dahil patay na si Tibo. Pero may isa pang problema, nakatakas ang bodyguard nito. Dahil dito, agad niyang inutusan ng mga pulis na maglabas ng citywide alert para hanapin si Cole. At hindi lang basta paghuli ang utos niya. Gusto niyang matiyak na hindi na kailanman makakarating ng buhay si Cole sa kanilang mga kamay. Pagsapit ng umaga, mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa balita ay si Cole mismo ang ipinakilalang sospek sa pagpatay kay Tibo. Buong Bangkok ay isinailalim sa mahigpit na paghahanap. Halos lahat ng lugar ay binabantayan ng mga pulis at walang tigil ng operasyon hanggang sa matagpuan si Cole. Sa ibang eksena, makikilala naman natin si Angie Ellis, isa sa mga security personnel ng KMG. Tinawagan siya ng opisina dahil kulang ang mga tao na sasampa sa barko. Ang problema ay may flight na siya pauwi sa loob lamang ng 3 oras dahil nakatakda siyang makasama ang kanyang anak sa Los Angeles ngayong weekend. Pero kung tatanggihan niya ang trabaho ay hindi na siya makakasakay pa ng barko at maaari siyang tuluyang tanggalin sa kumpanya. Kaya kahit labag sa loob niya ay wala siyang no choice kung hindi ang pumasok sa trabaho. Samantala, sa bahay ng mga kumpalo, dumating ang isang detective para imbestigahan at kausapin si Cameron tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Ilang sandali pa, tumawag naman si Cole kay Cameron at sinabi niya ang masamang balita na patay na ang kanyang ama. Dahil malaki ang posibilidad na ang pumatay kay Tibo ay siya ring susunod na pupuntiryahin si Cameron. Binalaan siya ni Cole na mag-ingat at higpitan ng seguridad at huwag magtiwala kahit kanino man, kahit nasa pulis. Samantala, nagtungo naman si Cole sa container port ng Bangkok. Sa kabilang banda, nag-report naman si Angie kay Marco para sa kanyang trabaho. Nagpakilala si Angie bilang bagong crew ng barko. Pero agad siyang tinutulan ni Marco. Sinabi nito na mayroon na siyang 20 tauhan at wala na siyang kailangan pa. Ipinaliwanag ni Angie na ipinadala siya ng kumpanya dahil may isang crew member na nagkasakit at hindi nakasakay. Para maibsan ng tensyon, pabirong sinabi ni Angie na baka gusto ni Marco na sumayaw pa siya para sa kanya. Sa huli, napilitan ding tanggapin ni Marco ang kanyang presensya sa barko. Napansin naman ni Angie ang Viking necklace ni Marco at sinabing napakaganda nito. Ipinaliwanag din niya na ang simbolo ng Viking ay kumakatawan sa paggabay at proteksyon. Pagkatapos, itinalaga niya si Angie sa night shift pero kasabay nito, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na bantayan ito. Sa kabilang banda, nagawa namang makasakay ni Cole sa Artemis. Habang madilim ang paligid, tuluyan ng umalis ang barko mula sa Bangkok. Kasama si Cole na lihim na nagtatago sa loob nito.
Sa kanyang cabin, inilagay ni Angie sa tabi ng kanyang kama ang litrato ng kanyang anak. Samantala, sa ibabang bahagi ng accommodation deck, may narinig si Cole na umiiyak sa likod ng makapal na bakal. Sinubukan niyang buksan ang isang container gamit ang lever. Sa loob, natuklasan ni Cole ang dose-dose ng tao na takot at nakakulong. Matapos silang suriin, sinabi ni Cole na naroon siya para tulungan sila. Sumagot ang isa sa kanila at kinuwento nito na sumakay sila sa Bangkok at tinakala nilang palalayain sila pagkatapos umalis ng barko. Pero sa halip, iniwan sila sa loob ng madilim at napakainit na container. Mga lokal ang mga taong naroon at nagtanong siya kung sino ang marunong mag-Ingles. Sinabihan sila ni Cole na manatiling tahimik. Nangako naman siya na babalik para magdala ng pagkain na tubig at mga kagamitang medikal. Sa ngayon ay tanging kailangan nila ay magtiwala sa kanya. Samantala, makikita naman si Angie na nagro-roving sa parehong lugar. Dito ay narinig niya rin ang mga boses na nagmumula sa container. Pagbukas niya ay natuklasan niya ang mga taong nasa loob. Laking gulat niya nang makita ang mga ito at naawa sa mga bata na naroon. Sinabi naman ng ina ng bata na may isa pang lalaki na nagpunta roon kanina at sinabing magdadala ng pagkain at tubig. Ngunit walang ideya si Angie kung sino ang tinutukoy nito. Agad siyang tumawag sa radyo at nagpadala ng isang crewman para tulungan ang mga taong naroon. Nagtungo naman si Angie kay Marco para i-report ang kanyang mga natuklasan. Ipinaalam ni Angie kay Marco na may mga taong nakakulong sa loob ng isang container at halos nangihina na ang mga ito dahil sa matinding dehydration. Kabilang sa kanila ang isang maliit na batang babae na may malubhang sugat. Sa halip na mabahala, kalmado lamang na sinabi ni Marco na napakaganda ng kanyang natuklasan at inutusan si Angie na umupo. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga crew sa pamamagitan ng radyo na sundin ang tamang protokol. Iginiit ni Angie na kailangan nilang makipag-ugnayan sa Navy. Nagkunwari naman si Marco na pumapayag pero sinadya niyang patagalin ang proseso. Sa halip na humingi ng tulong, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumwesto habang si Mateo naman ang inatasang humawak sa mga bihag. Sa kabilang banda, nakita naman ni Cole kung paano sa pilitang pinabalik ng crewman ang lahat ng bihag sa loob ng container. May isang bihag na nagtangkang lumaban pero agad siyang napigilan. Samantala sa bridge, napansin ni Angie na mayroong mali. Muli niyang iginiit na tawagan nila ang Navy. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, isang baril ang agad na itinutok sa kanya. Tinawagan ng lalaki si Marco at sinabi niya na hinuli niya na si Angie. Samantala sa kabilang panig, sinubukan ni Cole na pabagsakin ng isa sa mga crewman. Nagkaroon sila ng matinding labanan at sa huli ay napabagsak niya ito. Pagkatapos ay sinimulan ni Cole na ilabas ang mga bihag at dalhin sila patungo sa isang lifeboat. Sa ibang eksena, naggawa ni Angie na pabagsakin ang crewman na bumihag sa kanya at agad na inactivate ang distress signal saka lumabas ng bridge. Sa mga sandaling iyon, tumating sila Marco at pinaputokan si Angie ngunit hindi na nila ito inabutan pa kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ito. Pagkatapos, pinadisable niya ang transmission bago pa man ito makatanggap ng tugon. Inutusan din niya si Mateo na puntahan agad ang lifeboat upang tuluyang mapigilan ang pagtakas ni Angie at ng mga bihag. Sa deck, binigyan ni Cole ng armas ang isang lalaki at inutusan itong protektahan ng iba. Sinabi ni Cole na babalik siya upang iligtas ang babaeng nakatuklas sa kanilang kinaroroonan. Samantala, natanggap naman ng mga US Navy ang nakansilang distress call mula sa Artemis. Napansin nila na may nakalagay itong attack code kaya naging kahina-hinala ito. Dahil dito, inutusan ni Captain Spencer ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa Artemis para makumpirma ang sitwasyon. Sinagot naman ni Marco ang tawag at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapitan ng barko. Ipinaliwanag niya na nagkamali lamang ang kanyang crewman at napagkamalang may panganib dahil sa mga nakita nitong mga barko ng mangingisda sa di kalayuan. Napansin ni Captain Spencer na kakaiba ang lokasyon ng Artemis dahil napakalayo nito sa Pangpang para makakita ito ng mga mangingisda. Bagamat tinanggap niya ang paliwanag ni Marco, palihim niya namang inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang barko. Samantala sa Bangkok, patuloy na nag-iimbestiga ang detective kay Cameron at sinabing may tumawag sa kanya gamit ang isang burner phone ilang sandali matapos ang pagpatay. Ngunit iginiit ni Cameron na hindi niya maalala ang kanilang naging pag-uusap at wala rin siyang ideya kung sino ang tumawag. Bumalik ang eksena sa barko
Mabilis na hinablot ni Cole si Angie at nagtago sila sa likod ng pintuan ng isang storage room. Ipinaalam niya kay Angie na hindi siya kabilang sa mga tauhan ni Marco. Sinabi naman ni Angie na may mga taong nakakulong at nasa matinding panganib. Ayon naman kay Cole ay hindi sila papatayin ni Marco dahil pinagkakakitaan niya ang mga ito. Samantala, habang kasalukuyang tumatakas sa mga bihag, bigla namang dumating sila Mateo at pinaputukan ang lalaking bihag na nagbabantay. Ilang sandali pa, narinig nila ang putukan sa labas at sinabi niya kay Angie na tutulungan nila ang mga ito, ngunit kailangan muna niyang gamutin ang sugat ni Angie. Nakita naman ng mga tauhan ni Marco ang patay na 2 crewman na nagbabantay sa mga bihag. Samantala, natagpuan ni Mateo ang bag ni Jonathan na ginamit ni Cole. Dahil dito, lalo siyang nagalit at inutusan ng buong crew na halugugin ng buong barko para hanapin kung sino man ang lihim na nakasakay nang hindi nila namamalayan. Sa loob ng engine room, kinamot ni Cole ang sugat sa balikat ni Angie upang mailabas ang bala. Sinabi din niya ang kanyang pangalan at binalaan niya ito na magiging masakit ang pagtanggal sa bala. Habang ginagamot siya ni Cole, ikinuwento ni Angie ang tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Violet. Nakamakailan lamang ay nagdiwang ng ika-6 na kaarawan. Aminado si Angie na nangako siya sa kanyang anak na mas marami pa silang panahon na pagsasamahan. Ngunit parang hindi niya na ito kaya pang tuparin dahil sa kanilang sitwasyon ngayon. Ilang sandali pa, tuluyan nang nakuha ni Cole ang bala. Samantala, inimbestigahan ng Navy kung anong mga barko ang malapit sa lokasyon at kung saan nanggaling ang distress signal. Humingi rin si Commander Spencer ng lahat ng impormasyon na makukuha tungkol kay Captain Marco Madson. Ilang sandali pa, tinanong ni Angie si Cole kung siya ba ang pumatay kay Nakumpalo at sa mga opisyal. Itinanggi naman ito ni Cole pero sinabi niya na ang mas mahalaga ngayon ay iligtas sa mga taong nakakulong sa barko. Sinabi niya kay Cole na nakapagpadala siya ng distress signal pero wala pang sumagot at dahil walang cellphone signal sa lugar, ang tanging paraan lamang nila para makatawag ng tulong ay ang satellite phone at ang radyo na nasa bridge. Ngunit para makarating doon ay kailangan nilang lampasan ang lahat ng armadong tauhan ni Marco. Kaya kailangan nila ng isang diversion tactic. Nagpasya si Cole na gumawa ng apoy sa loob ng hold. Alam niya na dahil sarado at nakahiwalay ang mga compartment, mapoprotektahan nito ang mga bihag mula sa apoy habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Marco. Agad na tumunog ang fire alarm at tinawagan ni Marco ang kanyang mga tauhan at sinabi niya na may isang stowaway na gumagawa ng kaguluhan para mailayo ang kanilang atensyon. Dahil dito, nagpadala si Marco ng 2 gwardya sa bawat entrance door at nag-assign ng isa pang lalaki upang mamuno sa seguridad. Samantala, pinangunahan naman ni Mateo ang fire team papunta sa ibabang bahagi ng barko habang si Marco naman ang nagbabantay sa deck. Sinamantala ni Cole ang pagkakataon. Pinabagsak niya ang gwardyang nagbabantay sa hagdan dahilan para magkaroon sila ng pagkakataon ni Angie na makarating sa bridge. Pagdating doon, kinuha ni Cole ang isang radyo upang malaman ang mga pinag-uusapan ng mga kalaban. Agad namang ginamit ni Angie ang telepono at nagpadala ng mayday call para humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, ginamit ni Cole ang binocular at nakita si Marco sa di kalayuan. Agad namang tumawag si Marco sa bridge upang alamin ang sitwasyon. Nagtaka ito na tila walang sumasagot sa tawag at nang silipin niya ito, nakita niya sa bridge si Cole. Samantala, nang tuluyan na makontrol ang apoy, inutusan ni Mateo ang mga tauhan na bumalik sa itaas. Sinabi ni Cole na wala na silang oras. Sa sandaling iyon, nagpadala naman si Marco ng tauhan patungo sa bridge. Pagdating nito, inatake agad ito ni Cole at agad na napabagsak. Sa pagkakataong iyon, sa wakas ay sumagot ang US Navy sa tawag ni Angie. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Commander Spencer at direkta niyang sinabi na kailangan nila ng agarang tulong. Sinabi ni Angie na kasama niya si Cole Reed at ibinunyag na ang kapitan ng barko ay nagpapatakbo ng isang human trafficking network. Ibinigay niya ang eksaktong coordinates ng kanilang kinaroroonan at desperadong nakiusap sa Navy na bilisan ng pagdating. Matapos marinig ni Spencer ang putok ng baril mula sa transmission, agad niyang ipinakuha ang kumpletong documents ng barko at inutusan ng mga Navy na magtungo sa kanilang lokasyon. Samantala, bago umalis sa bridge, iniwan ni Cole na naka-open ng radyo upang marinig ang mga susunod na plano ni Marco. Pagkatapos ay bumalik si Angie sa kanyang cabin at tuluyang nanghina dahil sa matinding takot at pressure na kanyang nararanasan.
Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Cole at nangakong makakauwi siya ng ligtas para makasama muli ang kanyang anak na si Violet. Sa kabilang banda, tinipon ni Marco ang kanyang mga tauhan at nangako mas malaki ang magiging bahagi nila sa perang makukuha ng mga ito. Sa radyo, napag-alaman nila na ang lalaking pumasok sa barko ay ang bodyguard ni Kompalo. Galit namang tinawagan ni Marco si Jaran at tinanong kung paano nakasakay si Cole Reed sa Artemis. Akala niya ay patay na si Cole noong isinagawa ang pagpatay kay Tibo. Binago naman ni Marco pansamantala ang plano. Itutuloy nila ang kanilang palitan na magaganap sa pagitan ng dalawang barko sa loob lamang ng 2 oras. Inamin ni Jaran na nabigo ang kanyang grupo sa Bangkok pero hindi nila hahayaan na masira ng pagkakamaling iyon ang kanilang transaksyon. 2 oras na lamang ang natitira bago dumating ang buyer na si Birdies, kaya malinaw ang utos ni Jaran na hanapin at patayin si Cole. Samantala, tinanong ni Angie si Cole kung sino si Cameron. Sinabi niya na anak ito ni Tibo. Hindi namang lubusang maalis ni Cole ang posibilidad na sangkot si Cameron. Pero sigurado siya na may malaking papel si Marco sa lahat ng nangyayari at determinado siya na pagbayarin ito sa lahat ng ginawa niya. Habang inihintay nila ang pagdating ng Navy, matindi pa rin ang panganib na naghihintay sa mga bihag dahil may mga armadong tauhan sa bawat daanan papunta sa hold. Nagmungkahi naman si Angie na gamitin nila ang ventilation system upang makapasok at mailigtas ang mga bihag nang hindi napapansin. Samantala, lumabas sa record ng Navy ang impormasyon tungkol kay Marco. Isa itong Danish captain na 10 taon nang nagtatrabaho para sa KMG. Dati rin siyang nagsilbi sa Jagger Corps at idineploy din sa Afghanistan at Iraq. 2 beses na siyang naimbestigahan dahil sa smuggling at pinaghihinala ang pagpatay sa isa pang sundalo. Ngunit hindi kailanman nakahanap ang mga otoridad ng sapat na ebidensya para mapatunayang guilty siya. Ang mas nakakabahala pa, halos kalahati ng kanyang crew ay binubuo ng dating mga sundalo at mga dayuhang mersenaryo. Samantala, lumabas sa balita ang pangalan ni Cole Reed bilang isang wanted fugitive na hinahanap dahil sa pagpatay umano sa mga pulis. Hindi nagustuhan ni Captain Spencer ang kanyang nakikita tungkol sa Artemis. Kahit pakakampi o kalaban si Cole Reed, nagpasya siya na ihanda ang boarding team ng Navy para sumakay sa barko. Samantala, makikita si Cole na bumababa sa isang ventilation shop nang makarinig si Angie nang may mga paparating na tauhan ni Marco kaya agad niyang binalaan si Cole. Pagsilip ng lalaki sa ventilation, agad na pinaputukan ito ni Cole dahilan upang maputol ang tali at nahulog ito pababa. Sa mga sandaling iyon, nakarinig ang mga crewman ng ingay mula sa ventilation shop. Pinaputukan nila ito dahilan upang tuluyang mahulog at bumigay ang takip ng ventilation shop sa ilalim at nahulog si Cole diretso sa isang saradong kulungan. Samantala, habang tumataka si Angie, nagawa naman siyang linangin ni Mateo at pinatumba. Iniulat naman ng mga tauhan ni Marco na nabaril nila ang stowaway at nalaglag ito sa kulungan. Kalmado lamang na sumagot si Marco at sinabi niya na siya na mismo ang haharap kay Cole. Ilang sandali pa, dumating si Mateo sa bridge kasama ang bihag na si Angie. Binabantayan ito ni Marco sa ibang mga tauhan at pinuntahan si Cole. Samantala, nasa 42 miles pa ang Navy mula sa Artemis kaya aabutin pa ng humigit kumulang 75 minutes bago makarating ang boarding team sa barko. Agad namang ipinahinto ni Marco ang lahat at isinara ang cargo hold kung saan nakakulong si Cole. Samantala, patuloy namang inaalam ng Navy ang nakaraan ni Cole. Dito ay nalaman nila na namatay ang kanyang ina, 7 taong gulang pa lamang siya, kaya naiwan siya kasama ang kanyang ama na isang pulis. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, sumali si Cole sa Royal Marines at nakapagsagawa ng 2 deployment bago tuluyang sumali sa London Police kung saan nakatanggap siya ng ilang parangal dahil sa kanyang serbisyo. Kalaunan, naglingkod siya sa isang firearms command unit na pinamumunuan mismo ng kanyang ama. Ngunit sa isang operasyon, sinuway ni Cole ang isang utos at natrap ito sa loob ng isang gusali. Nang malaman ito ng kanyang ama, pumasok ito sa gusali upang iligtas siya. Ngunit bago niya mailabas si Cole, binaril at napatay ang kanyang ama. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang umalis si Cole sa kapulisan. Marami siyang naging kaaway na makapangyarihan na naghahangad ng paghihiganti at wala na rin siyang natitirang pamilya. Dahil sa lahat ng impormasyon na nakalap nila, napagtanto ni Captain Spencer ang tunay na dahilan kung bakit naroon si Cole sa Artemis.
Iniisip niya na malaki ang posibilidad na ang tunay na pumatay kay Tibo Kumpalo ay isa sa mga taong nakasakay sa barko. Hindi tumatakas si Cole, sa halip naroon siya para maningil at magiganti. Habang naghahanap ng malalabasan, narinig ni Cole na umalingaw-ngaw ang busina ng isang barkong papalapit. Dito malalaman na dumating na ang inihintay nilang katransaksyon. Tinawagan ni Marco si Jaran kung naitransfer na ba ang pondo. Kinumpirma naman ito ni Jaran at pagkatapos ay pinanong ang tungkol kay Cole. Sinabi naman ni Marco na kontrolado na nila ang sitwasyon, saka iniutos sa mga tauhan na inipat ang mga bihag papunta sa cargo deck. Ilang sandali pa, tuluyan nang nakasakay sa Artemis ang buyer na si Verdes at hinarap si Marco. Binanggit nito na may nakita siyang usok habang papalapit sa barko. Ngunit sinabi naman ni Marco na walang pakialam si Verdes sa kondisyon ng kanyang barko. Hindi ito pinansin ni Verdes at iginiit na personal niyang susuriin ang mga tao na dala nila. Balak pa niyang pumili ng isang malinis at walang sugat na bihag na kanyang isasama pa uwi. Samantala, sa iba pang bahagi ng barko, pilit na binubuksan ni Cole ang isang hatch. Ginamit niya dito ang relong ibinigay ni Tibo. Matapos ang ilang pagsubok, tuluyan din itong bumigay. Bago siya magpatuloy, tahimik naman siyang nagpasalamat kay Tibo. Umakyat si Cole gamit ang anchor chain at lumabas sa may unahan ng barko. Doon, palihim niyang nilapitan ang isang crewman mula sa likuran at agad itong pinabagsak nang hindi gumagawa ng ingay. Sa kabilang bahagi ng barko, ipinakita ni Marco kay Verdes ang mga bihag at iginiit na agad niyang ilabas ang mga ito mula sa Artemis. Ngunit biglang may narinig silang putukan sa labas kaya't nagkaroon ng di pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang grupo. Agad na naglabas ng armas si Verdes at humingi ng paliwanag. Napilitan si Marco na aminin na may isang stowaway na gumagala sa loob ng barko. Ngunit sinabi ni Verdes na mula pa nang sumakay siya sa Artemis, anumang mangyari sa barko ay problema na rin niya. Pinakalma ni Marco ang lahat at sinabing siya na mismo ang tatapos sa problema. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumaba at hanapin si Cole. Samantala, inutusan ni Marco si Mateo na umakyat at patay na si Angie para tuluyan na itong mawala sa kanilang landas. Habang hinahanap ng mga tauhan ni Marco si Cole, isa-isa silang nahuhulog sa kanyang bitag. Biglang inambush ni Cole ang unang grupo at mabilis silang pinabagsak bago pa man sila makapaghanda. Sa kabilang banda, nagawang pabagsakin ni Angie ang lalaking nagbabantay sa kanya. Sinadya niya ding hintayin ang pagdating ni Mateo. Nang lumitaw ito, agad niya itong inatake at tuluyang pinatay. Sa ibabang bahagi ng barko, nagpatuloy si Cole sa paghahanap sa mga natitirang mga tauhan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito habang tahimik na gumagalaw sa makikitid na koridor. Sa itaas ng barko, dahan-dahang bumukas ang isang pinto bago biglang nagkasalubong sina Marco at Cole. Mabilis na nauwi sa matinding bakbakan ang kanilang paghaharap. Kumuha si Cole ng isang palakol, ngunit biglang dumating si Verdes at marahas niya itong pinalakol sa ulo. Nang maubusan ng bala si Marco, ay nagkaroon sila ng close combat. Ayaw magpatalo ng isa't isa. Kahit ano ang mahawakan nila ay ginagamit nila sa kanilang katunggali. Nagawa namang masaksak ni Marco si Cole gamit ang isang kutsilyo. Agad naman itong tinanggal ang pagkakasaksak at pinilit na tumayo. Habang hinahampas siya ng palakol, sinabi ni Marco na dapat ay namatay na si Cole sa Bangkok pa lamang. Habang naglalaban sila, muntik na malaglag si Cole sa tubig. Sinubukan namang kumapit ni Cole sa tali at nakahanap ng pagkakataon upang makaganti. Itinarak niya ang isang kutsilyo sa paa at hita ni Marco. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang metal hook at ginamit laban kay Marco. Habang inaalis ni Marco ang pagkakahok ng kanyang kamay, kumuha naman si Cole ng spear gun at sinabi niya na ang huling pag-ataking iyon ay para kay Tibo. Pinakawalan ni Cole ang sibat at tumama ito sa ulo ni Marco na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ilang sandali pa, dumating naman ang Navy sa Artemis. Agad nilang kinontrol ang sitwasyon at pinadapa si Cole na nakatayo sa deck at pinusasan ito. Lumapit naman si Angie at ipinakilala ang sarili bilang third mate ng barko at ang taong nagpadala ng distress call. Ipinaliwanag niya na ang lalaking kanilang hinuli ang siyang nagligtas sa kanilang lahat. Patay na ang kapitan at ang humigit kumulang na 20 miyembro ng kanyang crew. Tinanong siya ng opisyal kung ang nahuli ba nilang lalaki ay si Cole Reed, ngunit itinanggi ito ni Angie.
Sinabi niya na isa lamang itong ordinaryong kasamahan nila sa barko. Ayon sa kanyang kwento, binaril si Cole at nahulog sa dagat. Kahit pa ulit-ulit siyang tinanong, ayaw baguhin ni Angie ang kanyang kwento. Samantala, itinuro ni Cole sa mga medic ng Navy ang kinaroroonan ng mga bihag na nakakulong sa hold. Ibinigay naman ni Angie ang satellite phone ni Marco kay Cole. Sa call history nito ay makikita ang lahat ng numerong tinawagan ng kapitan. Binalaan din niya si Cole na kapag bumalik ito sa Bangkok, malalagay sa malaking panganib ang kanyang buhay. Alam na iyon ni Cole, pero para sa kanya, kailangan niyang tapusin ang paghihiganti sa pagkamatay ni Tivo. Sinabihan niya naman si Angie na umuwi na upang makasama muli ang kanyang anak na si Violet. Nangako naman si Angie na gagawin niya iyon. Samantala, iniulat ng opisyal sa kanyang kapitan na patay na si Cole Reed habang nasa operasyon. Patay na rin si Marco at ang 20 miyembro ng kanyang crew. Gayunpaman, isang hindi nakikilalang crewman ang umalis sakay ng isang bangka. Hindi makapaniwala si Captain Spencer sa kanyang narinig kaya pinaulit niya ang nireport nito. Sa huli, nagdesisyon siya na huwag nang makialam at hayaan na lamang ang taong umalis sakay ng bangka. Samantala, mula sa papaalis na bangka, nakipag-ugnayan si Cole kay Taran at hiniling na itrace nito ang huling numerong tinawagan ni Marco. Nang makuha nila ang impormasyon, lumabas na ang numero ay pagmamay-ari ni Jaran. Sinabi naman ni Cole na pabalik na siya ng Bangkok. Sa ibang eksena, natapos na ang libing ni Tibo habang si Cole naman ay hindi pa natatapos sa kanyang misyon. Pagsakay ni Cameron ng kotse, nakita niya si Cole na naghihintay sa kanya. Dito inamin ni Cameron na pinayagan niyang gamitin ang barko ng kanilang kumpanya para maghatid ng mga kargamento kapalit ng pera. Ngunit iginiit niya na hindi niya kailanman alam kung ano ang laman ng mga kargamento. Di nagtagal, tumigil ang pagbabayad at nagsimula ang mga pagbabanta. Sa puntong iyon, ilang shipment na ang umaalis bawat linggo. Tinanong naman ni Cole kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang problema. Sagot ni Cameron na naniniwala siya na kontrolado pa rin niya ang lahat. Akala niya na kapag naibenta niya na ang kumpanya, tuluyan na siyang makakalaya sa impluensya ng mga taong kumukontrol sa operasyon. Ngunit ipinaalala ni Cole kay Cameron na ang mga ginawa niya ang naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang ama at habang buhay niyang dadalhin ang bigat ng kasalanang iyon. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Cole na pakawalan si Cameron at hinayaang umalis dahil minsan nang ibinilin ito sa kanya ni Tibo. Pagsapit ng gabi, habang bumabiyahe si Jaran sakay ng kanyang kotse, biglang isang malakas na pagbangga ang tumama sa kanyang sasakyan. Bumaliktad ang sinasakyan nito. Pagkatapos ay lumapit si Cole at hinila palabas si Jaran. Galit niyang hinarap ito at tinanong kung bakit kailangang mamatay ni Tibo. Ipinaliwanag nito na matapos mamatay ni Tibo, direktang mapupunta kay Cameron ang kumpanya. Dahil kontrolado na nila si Cameron, maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang operasyon at gamitin ang mga barko ng KMG para sa pagbiyahe ng kanilang mga kargamento nang walang magiging sagabal. Dahil sa desperado siyang mabuhay, inalok ni Jaran si Cole ng kahit anong gusto niya kapalit ng kanyang buhay. Ngunit makikita na walang bakas ng awa sa kanyang mukha at iginit nito kung ano talaga ang gusto niya. Isa lamang ang kanyang sagot. Pinaputokan niya ito sa ulo at sinabing, "Vengeance." Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.